Isang pagbati muli ang aking pinapaabot sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay na laging nanonood at nag-aabang sa ating programang Diyos Muna. Ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Pastor Jomar Arsenal, na bumabati sa inyo ng isang maligayang oras ng panunood at pagbati at aking dalangin kayo na sa mabuting kalagayan at merong malusog na pangangatawan. Higit sa lahat, kayo nanonood ng programang ito na puno ng kapakinabangan. Aming dalangin na kami inyong samahan sa ating paglilingkod. Of course, hindi po ako nag-iisa sapagkat sa mga oras na ito'y kasama ko muli ang atin pong minamahal na Stewardship Director. Walang iba kundi si Pastor Romel Bautista. Pastor, bati kayo. Magandang umaga po sa inyo. Isang mainit na pagbati po ang aking ipinapahabot sa inyo. Ano man ang inyong karanasan ngayon, kung nasaan man kayo, ang dalangin namin kayo laging nasa mabuting kalagayan. Nawa ay tayo magsama-sama muli sa loob ng halos isang oras o 45 minutes. Ito ay ating pag-uusap-usapan sapagkat ang pagiging katiwala ay napakahalaga. Diyos muna. Ayun, maraming salamat. At of course, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga kapatid at mga kaibigan, ay nakikiusap tayo na pakishare ng ating programa sa mga oras na ito para makinabang din po ang inyong mga kaibigan, ang ating mga kapatiran at higit sa lahat yung mga miyembro natin sa mga lokal ng iglesia. At nang sila din po ay makinabang sa ating pag-aaral sapagkat nasa episode 2 na tayo ng atin pong programang Diyos Muna, Pastor Romel. At ito ay lalong paganda ng paganda ang ating pag-aaral sapagkat lalo nating nauunawaan kung ano ang ating katayuan at ano ang ating kalagayan bilang isang katiwala na pinagtitiwalaan ng ating Panginoon, Pastor Romel. Kaya ang ating pag-aaralan ngayong umaga ay may kinalaman sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat maraming tumatawag na Panginoon pero nakakalimutan nila kung anong kahulugan ng salitang Panginoon. Pero bago natin yan himay-himayin, mga giliw kong mga taga-subaybay at mga kaibigan, of course, dahil Diyos muna, laging una ang Panginoon, tayo dudulog sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Hilingan natin ang Pastor Mel. Tayo manalangin. Mahal naming Panginoon, kami po ay tumitigil pansamantala upang aming bigyang daan ang aming Panginoong Diyos na patuloy na mamatdubay sa amin. Ibibigay nga po ng aming Panginoon ang mga salita at ang mga karunungan na nais niyang ipahiwatig sa kanyang mga anak. Kami po'y natutuwa na meron kang pangako kung unahin ka, ay lagi mo kaming sasamahan at kailanman ay hindi kami magiging lugi sa anumang kaparaanan. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, ng marami na kami tutulungan nyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Sa mga oras na ito, mga gili ko mga taga-subaybay, I hope na pwede rin kayo na makapag-take note ng mga mahalagang mga talata ng Biblia, mga mahalagang punto, Pastor Mel, na pwede ninyong maibahagi sa ating mga kapatiran at kung kanino man na pwede kayong makapagsagot ng mga tanong nila na inyong natutunan dito sa ating programang Diyos Muna. Kaya mas maganda. At of course, ulitin ko yung ating aklat na ipinahayag noong nakaraang Sanlinggo, Pastor Romel, ay napakaganda nung may pamagat na Counsels on Stewardship na naglalaman ng napakagandang mga kaalaman patungkol sa pagiging katiwala. Kaya kung gusto nyo magkaroon, naalala ko yung sinabi ng Pastor Romel ay kung nais nyong magkaroon noon at iilan lang naman kayo, ay pwedeng pumunta, magsadya. Kaya Pastor, nawala na meron nang nanghiram. Kaya pala hindi mo na nadala uli. Dahil nagka-interest ka agad. Nagka-interest. Ayan. Tunay na yung mga nakaramdam at nakadama na sila'y tunay na katiwala ng Panginoon, abay, hiniram ka agad, ha? Hiniram ka agad. Opo, at gusto ka agad malaman. Ay, sana makapahiram din tayo. Ngayon ating pag-aaralan, mga giliw ko mga kapatid at mga minamahal na mga taga-subaybay, yung pagkapanginoon ng ating Panginoong Jesucristo in relation sa ating pagiging katiwala. Para lalo nating maunawaan na sa ating pagtawag sa ating Panginoong Jesus na Panginoon, ay lalo nating makita kung ano ang ating katayuan. Naalala ko tuloy ang sinabi ng ating Panginoong Jesus sa aklat ng Lucas, Kapitulo 6, versikulo 46 na ang wika niya ay, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi ninyo ginagawa ang aking mga salita? Tama yan, Pastor. Maganda yung sinabi ng ating Panginoong Jesus sa Lucas 6:46. Kaya nga, ating pag-aaralan ngayon, Pastor Romel, paano natin maipakilala
o maipahayag sa ating kapwa, ano po, na ang wika ron ay, paano natin siya maipakilala bilang Panginoon natin sa ating mga buhay, bilang tayo'y kanyang katiwala. Sa pagiging katiwala, mga minamahal na mga kapatid, hindi tayo basta-basta tatalon, Pastor, sa isang bagay na hindi mo kinikilala kung sino yung Kristo. Ayan. Okay. Oo. Ano yung Panginoon? Mhm. At ano ba talaga ang kanyang ugali? At kinikilala natin siya Mhm. bilang siya yung ating owner Owner. ng lahat ng mga bagay. At creator. At creator. Opo. Mhm. Sa sulat ni San Pablo, doon sa Pilipos, Ayan. 2:5 hanggang 11, Aba. makikita natin yan. Ang magagandang mga punto. Oh, magandang Sige, punto. ilagay natin sa screen. Ang Filipos Kapitulo 2, ang mga versikulo 5 hanggang 11, ganito ang ating mababasa. Himay-himay natin. Ang wika ni Apostol Pablo ay ganito. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Sa introduction, Pastor, may magandang ipinunto. Oh. Ano ang ninanais ni Apostol Pablo? Kundi magkaroon tayo ng pag-iisip ng kay Kristo. Ibig sabihin ay katulad ni Kristo. Katulad ni Kristo. Aba, maganda. Pastor, Yes, yung Pastor. punto diyan, Aha. pag pinag-usapan natin pag-iisip, Mhm. at nasira yung pag-iisip, Mhm. Aba, Oo, hindi naman yung totally sira. Ang ibig sabihin ko dito, Pastor, nawala ay, sa... nawala sa Oh, guide, sa giya. Yan, Oo. nawala. Kumbaga, Mhm. yung isip mo ay punong-puno ng karumihan. Aha. Ay meron tayong kalalagyan. Correct. Di ba? Aha. Hindi tayo makakasunod ng tama. Ayan. Hindi yun yung pag-iisip na binabanggit na Nasiraan. nasira. Hindi. Ibig sabihin ko, Kundi ay yung nawala. pagiging katiwala, Yan. yung in relationship sa pagiging katiwala, Mhm. totally, Pastor, Mhm. totally na ito'y apektado Yan. kapag ang pag-iisip mo Correct. ay hindi naaayon sa pag-iisip ng ating Panginoon. Correct. In fact, Pastor, Opo. kapag ang ating pag-iisip ay naapektuhan, hindi pagiging katiwala, magkakasakit tayo. Correct. Di ba? Mhm. Ano man ang iniisip mo, Aha. pwede kang magkasakit. Tama. In fact, 90% ng sakit Aha. nanggaling sa isip eh. Ayan. Oo. Yung, Ay, Pastor. Oo, iba't iba yung mga karamdaman. Oo. Ano? At kapag ka hindi natin makita, no, yung ating pagiging katangian ng pagiging katiwala, ang unang isipan kasi ay pagka nagiging tinatawag nating sarado na. Pastor. Sarado. Oo, tama yan. Pag nagsarado na, laging iniisip ay stewardship, pera na Pera naman. man yan, pera. Kasi nga, tinatawag nating nawala sa linyada ng kanyang pagiging katiwala yung kanyang isipan. Sabagat ang focus niya, pera. Pera. Hindi pala pera. Oh, tama yun. Dapat sa dahan-dahan nating pag-aral, step by step, nasa episode 2 na tayo ng Diyos muna, ay lalo nating nauunawaan yung kahalagahan. Ang unang introduction ni Apostol Pablo, magkaroon tayo ng pag-iisip ng tulad ng pag-iisip ni Kristo. Ano ba yung pag-iisip ni Kristo? Simulan natin. Tingnan natin. Oo. Sa talatang 6, tingnan natin mga minamahal yung kanyang kapahayagan. Na siya, si Kristo, Siya yun. bagamat nasa anyo ng Diyos, ang sabi rito ay, hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Napakaganda, Pastor. Yan talaga yan. Napakaganda. Hindi niya pinanghahawakan Oo. sapagkat ang ating Panginoong Hesus, ayon sa kanyang kalagayan at likas, Pastor, meron siyang dalawang likas na Oo. pag-aralan nung nakaraan namin. Narinig ko yan sa inyong dalawa. Oo. Una ay meron siyang dual nature o dalawang kalikasan. Ang una ay ang pagiging divine o Diyos. Pangalawa ay pagiging human. Dito ay yung kanyang pagiging divine ay hindi niya pinanghahawakan. Ano po? Ang pagkapantay niya. Anong ginawa niya? Bakit hindi niya pinanghahawakan? Ay ituloy natin ang Tuloy talata. natin. Opo, sa 7. Ang sabi ganito. Verse 7. Ang sabi rin, nawala po. Sabi riyan, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin at naging katulad ng tao. Pastor, nakita ko diyan. Mhm. Kung iisipin ng tao, Opo. para bagang imposible na ang Diyos Aha. na naroon na lumikha, Opo. na siyang owner ng lahat, Mhm. ay ganun na lamang ang kanyang ginawa, Opo. na kanyang hinubad Aha. ang kanyang pagka-Diyos, Aha. at siya'y naging katulad ng alipin, anyong alipin, Correct. At naging katulad naging ng tao. Isang nakita ko dyan, Pastor. Opo. Ang matinong isip Mhm.
ay marunong magpakumbaba. Maganda, ano? Diba? Oo, maganda, oo. Oo. Sapagkat kung ikaw ay may pag-iisip ni Kristo, Ni Kristo. ayun. Oo. Ay sa 8 mayroong ipinahayag eh. Oh, mamaya, Oo. ano yan, Kasi- lalo pang nating, Oo. ano yan. Ipinahayag kasi rito, Pastor, yung kanyang sarili, inalis niya yung kanyang pagiging divine. Oo. Iniwan niya. Iniwan niya. Yung kanyang posisyon sa langit, iniwan niya, Mhm. mga minamahal. At pagkatapos ay naging katulad Ng anyo tao. ng Pastor, tao eh. Alipin pa ha? meron akong maganda yung punto na iyong binanggit. Apo. Marami sa mga tao ang hindi maiwan-iwan yung posisyon eh. Yan. Di ba? At dahil sa Oo. hindi maiwan ang posisyon, Oo. mas pinili nilang talikuran ang pagkapanginoon ni Kristo. Yeah. Makamtan lamang ang posisyong inaasam-asam nila. Mm-mm. Oo. At isa pa, Pastor, Opo. kapag yung, kakonekta yan eh, kapag yung pag-iisip, Pastor, ay kaisipan na hindi kaisipan ni Kristo, Mhm. hindi siya magiging katulad na ng pagkapanginoon ni Kristo. Ito na yung pinag-uusapan natin eh. Mhm. Na willing siya Mhm. na iwanan Ang lahat. ang lahat, Aha. ang maging kanyang pagka-Diyos kasi parang hinubad niya yan eh. Oo. Willing siya, alang-alang na makipamuhay doon sa mga Yan, katiwala. Correct. Abay, Ganda, napakaganda, no? Ano? Kaya napakahirap. Very challenging, Very Pastor. challenging. Especially sa mga tao na hindi naunawaan. Kaya yung mga may mataas ang posisyon, aba, ay hindi nila basta-basta yan ina-absorb yung ganyang mga kataga. Mm. Sapagkat ang kanilang pinanghahawakan, yung kanilang posisyon. Mm. Pero kapag naunawaan nila at nalaman na yung ating Panginoong Jesus pala, bagaman siya Diyos na lumikha sa atin, nagbigay sa atin ng buhay, iniwan niya. Mm. Ano ho? At ang ginawa niya ay siya'y bumaba dito sa lupa. In connection sa pagbibigay, Pastor. Kasi Apo. katiwala eh. di ba? Correct, oo. Oo, in connection sa pagbibigay. Maraming mga tao na iniisip niya, Aha. ay mawawalan ako eh. Nawawalan. Bakit ako magbibigay? Oo. Oo. Eh, kailangan ko ito eh. Mhm. Ay, ito nga ang ating Diyos Aha. na nagkatawang tao. Opo. Maganda yung posisyon niya doon sa langit. Napakaganda. Oo. Napakaganda. Si Oo naman. King, hari, Oo. actually hari. Hari ng Pero mga hari. Oo. iniwan niya. Eh tayo, minsan, 20 pesos ay parang napakahirap. Mabigat na sa loob. Oo, parang ang hirap bunutin sa bulsa. Oo. Oo, talagang parang napipilitan. Wala pipilitan eh. Oo, at pagka pagka kinuha na sa bulsa, hinahanap pa yung mga kulubot-kulubot doon. Oo. Magbibigay sa kapwa, mayroon pang puna. Mhm, Oo, meron pa. sabi, Oo. ang lalakas naman ng mga ito eh. Oo, hindi Oo. na nagtatrabaho. Oo, hindi nagtrabaho. Pero si Kristo, Oo, walang sinabing ganun. walang sinabi. Mhm. Talagang, totally, ibinigay niya yung lahat. Mhm. Biruin mo yan, walang kadamot-damot. O wala. At higit sa lahat, yung kanyang pagiging mapagpakumbaba. Yun ang pinakamaganda. Verse 8. Verse 8. Sabi rito. Nawala lang verse 8. Palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa cross. Pastor, Dalawang punto ang mahalaga, ganda ng Pastor. aking nakita dito agad. Aha. Pastor, Mhm. ang katangian Opo. ng isang katiwala Mhm. ay mapagpakumbaba Ayan. at masunurin. Ayun. Napakaganda. Maliwanag eh. Maliwanag yan? Oo. Hindi mo na kailangan, sabi ay, given na. Oo. Kailangan ka pa bang i-memorize yan? Kailangan pa ba Parang i-memorize ganun, di yan? ba? Nandiyan, Maliwanag eh. Natagpuan sa anyong tao nung sinagkatawang tao at nagpakababa. He humbled himself, mga minamahal. And ang sabi rito ay naging masunurin. Aba, ito'y kabaligtaran sa ginawa ng tao eh. Kung ang ating Panginoong Yesus ay naging masunurin, ang tao naging masubayin. Masuwayin. Ano po? At yung kamatayan niya, ito ang isa sa pinakamahalaga, yung kamatayan. Sapagkat kung wala ang kamatayan ni Kristo sa cross, wala tayong katubusan sa ating mga kasalanan. Di sinsanay ang katiwala hanggang ngayon tiwangwang, nawala. Hiwalay pa rin. Wala. Walang pag-asa. Ano po? Walang pag-asa. Walang pag-asa. Mga minamahal. Kung kaya nakita natin yung kahalagahan ng kanyang kamatayan, mga minamahal, yung kamatayan niya, Pastor, may kinalaman ba yun sa ating pagiging katiwala? Ayan. Oo. Ating itutuloy na nga naman. Mhm. Di ba ga? Opo. So, kanina, ito, kababasa lang natin, Aha. na siya, bagamat siya ay Diyos, bagamat siya ay Diyos, ay kanyang hindi niya inariyan. Nagkatawang tao. Nakatawang tao siya. Opo. Ngayon, yung bang kamatayan niya, Mhm. ano bang connection nun sa pagiging katiwala? Oo, ay,
tatanong nila, ano Oo. ba connection niya? Ano ba connection niya? Bakit Oo. niyo pinag-uusapan yan? Oo. Bakit yung pagkapanginoon ni Kristo ay inyong pinag-uusapan Ah, dyan? oo. Tingnan natin sa 2 Korinto 5:21. Ayan. Sige nga, ilagay natin sa screen, 2 Korinto 5:21. Ganito po ang wika. 5:21 ng 2 Korinto. Sabi po ay ganito, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo maging katwiran ng Diyos. Ganda niyan, Pastor. Napakaganda, no? Kita mo kanina, Mhm. pinag-uusapan lang natin kanina na hinubad niya. Mm. Hindi lang niya hinubad ito ngayon. Aha. Dahil lang sa concern doon sa katiwala. Correct. Oh, sa tao. Ito hindi pala, lang- hindi lang- specific tayo. Aha. Sa ating mga tao. Mga kapatid. Ikaw, nakatiwala kasama ka. niya, dapat. Bilang katiwala. Mhm. Oh. Ay, ginawa niya na yung supposed to be yung kasalanan Aha. ng isang katiwala. Di ba, nung nakaraan, sina Eva at si Adan, nagkamali. Nagkamali. Ano? Oo. Kinuha niya. Aha. Kanyang ginawa yung kasalanan sa kanya. O siya. Sinalo niya. Sinalo niya. Yan. Na hindi niya nakikilala ang kasalanan. Kasi ang kasalanan, ay ano ang kasalanan? Paglabag ito sa Paglabag kautusan. sa Oo. kautusan. At kailanman ang ating Panginoong Isus hindi man lalabag. At hindi nagkasala. At hindi nagkasala. Ay, paano ka magkakasala kung hindi ka lumalabag? Ay, ayun, Pastor. Okay. Ngayon, upang sa Kanya tayo'y maging katwiran Ayun. ng Oo. Diyos. Kaya ito, mga kapatid, Mhm. maliwanag dito Mhm. na ang Kanyang kamatayan Apo. ay sinalo Mhm. ang kasalanan Correct. Ipinasal sa Kanya. Oo, ng mga katiwala. Oho. Oho. At maliwanag din po, Pastor Romel, Oho. yung susog ni Apostol Pablo sa kanyang pahayag dyan sa Korinto, Mhm. isinusog niya yung nasa Tito 2:14. Yeah, tama. Pakinggan natin ang nasa Tito 2:14. Kung paanong kanyang isinalarawan ang pagiging Panginoon ng Panginoong Hesus, subalit kanyang ibinigay ang kanyang sarili. Grabe, ano? Oh, grabe. Sabi riyan, Korinto pa pala yan. Tito Kapitulo 2, versikulo 14. Ganito po ang atin pong mababasa. Titus chapter 2, verse 14. Ganito ang ating Ayan na. mababasa. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Maganda yan, Pastor. Liwanag, Pastor, ano? Oo. Kaya ako bilang katiwala, Mhm. ako, mararamdaman ko dyan, mga kapatid kayo, maging kayong nanariyan nanonood, mararamdaman natin Mhm. na wala akong kamerit-merit. Oy, wala. Wala akong wala. kamerit-merit. Oo. At isa pa, mararamdaman ko dyan Mhm. na ang aking amo ay concerned Ay, hindi sa akin. lang, talagang hindi lang concern. Talaga. Hindi lang sa atin nagmamalasakit, kundi mahal tayo, Pastor. Kaya kakonekta yan sa pagiging katiwala. Ayun, Oo. oo. Na siya, dito narito, na siya'y itinaas Mhm. ng ating Diyos. Oo, siya'y itinaas. Opo. Siya'y binigyan ng mabuting pangalan above all name. Ayun. Oo. Sapagkat siya ang Diyos. Mhm. Siya ay Panginoon. Siya ay Panginoon. Siya ay Panginoon. Oo. At ang tunay niyan, lahat ng lahat ng tuhod luluhod sa Lulod kanya. sa Kanya. Oo. Ganon kahalaga, Pastor. Ang pagkilala natin Pagkilala natin. sa pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesus. Si Apostol Pablo, nung siya po ay na-convert sa Kristyanismo, ano po? Ano ang pagkakilala niya sa ating Panginoon? Anong connection nito, mga binamahal? Doon sa tinatawag natin, Pastor, na pagtanggap natin sa Panginoon, Mm-mm. paano tayo mamumuhay? Mamumuhay ba tayo sa ating sarili? Hindi. O mamumuhay tayo ayon sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo? Oo. Kaya doon sa mga susunod na mga talata, Mhm. doon sa Galacia, Ayun. 2:20. Ating babasahin, Pastor. Opo, oo. Galacia 2:20. Paano mamumuhay ang isang taong natubos na, Mhm. isang katiwalang iniligtas na, isang katiwalang may pananampalataya na sa Panginoon,
At ang kanyang tawag kay Kristo, Panginoon. Mhm. Pag sinabing Panginoon, ay yun yung iyong... Kinikilala mo siya. Yes, Oo. na Lord, Oh, Master. Master. Oo. At talagang ito'y pinanggalingan ng lahat ng bagay. Mhm. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, bago natin mabasa, Pastor, ito yung karanasan na siya ay na-convert na. Mhm. Siya ay naging Kristiyano na. Sapagat nung araw, siya ay mang-uusig. Mamamatay tao. At talagang kawawa yung mga Kristiyano eh. Ay pinapasok niya sa mga sinagoga para Oo nga eh. kanyang usigin. Mhm. Pero nung siya nakausap niya, nang talagang narinig niya, at hindi niya matitigan sa sobrang liwanag. Eh. Opo, ay ito ang kanyang sinabi bilang kanyang patutuo, mga minamahal. Sabi niya sa Galatia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Pastor, connected dun sa unang talata. Napakaganda. Talagang magkaugnay, Pastor. Magkaugnay. Ano? Opo. Ngayon, Pastor, Mhm. ang nakita ko diyan, Pastor, na binabanggit, Mhm. ang isa palang katiwala, Opo. nananampalataya sa ating Panginoong Hesus Mhm. at tinanggap siya bilang Panginoon Yan. ng kanyang buhay, Opo. ay isinakabubuhay o parang ang buhay niya ngayon Mhm. ay buhay na ni Kristo. Aha. Hindi hindi yung tipong napipilitan. Correct. Ano? Mhm. Hindi yung kaya yung mga ilan na ang iniisip ay ang tithe, Mhm. ang offering, Mhm. ang pagbibigay, pera-pera lang yan. Oo, tsaka may sama ng loob. Oo, sama na loob. Business yan. Magtayo ka daw ng reliyon kasi business. Oo. Pero sa atin, Pastor, ito ang pinahalagahan natin. Ito ang pinag-uusapan Oo, natin. hindi naman pinag-usapan pera dito. Ay, hindi ang pinag-uusapan ng pera dito. Ang pinag-uusapan natin kung paano natin makakilala ang pagkapanginoon ng Panginoong Hesus sa ating buhay bilang kanyang katiwala. Kaya yung pagbibigay ko, hindi ako napilitan. O, correct. Kasi buhay ko si Kristo. Ayun, ang liwanag eh. Paano ka mapipilitan? Pinagpapala ka eh. Kaya nga eh. Tsaka paano ka mapipilitan na ikaw ay merong pagmamahal sa Panginoon in response to His love to us? Tama yan. Hindi po pwedeng tulad ng mga Ehipsyo na sumama doon sa Israel nung sila'y lumikas Tama. ay dahil sa takot sa salot. Oo. Hindi tayo ganun na, ay takot tayo sa Panginoon kaya ganun. Kundi mahal natin sapagkat siya ang unang umibig sa atin. Minsan, natatakot pa, Pastor, na Apo. baka hindi ako pagpalain. Aha, oo nga. Baka- Ipinagpala ka na nga eh. Pinagpala na. Oo, yun ang nakalimutan eh. Nakalimutan. Yung idea na Oo. baka hindi ako pagpalain, maling idea, Pastor. Yung kapangyarihan, Pastor, halimbawa, Mhm. yung kapangyarihan na pribilehiyo na naman, papasok na naman tayo doon. Yun. Yung pribilehiyo na magi kang anak ng Diyos, pribilehiyo na ikay maging katiwala, Ayun. ay sometimes, or many times, Mhm. ito yung nalilimutan ng marami. Correct. Kaya, pwede kang sumunod, Aha. pero out of, Love. yung hindi, yung iba, pwede kang sumunod, Out of pero faith? yung Kumbaga, ano lang, sunod-sunod lang sa Diyos. sunod lang. Pero Walang- yung tinuturo dito, Mhm. buhay mo na si Kristo. Buhay. Tsaka pagkat ipinaalala ni Apostol Pablo na nung siya'y na kay Kristo na, hindi na siyang nabubuhay sa kanyang Tama. sarili. Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa kanya. At ang sabi rito ni Apostol Pablo, ang ikinabubuhay niya sa laman ay ikinabubuhay niya sa pananampalataya sa anak. Merong supporting text ito, Pastor eh. Oo, tama. Sapagat yung salitang ikinabubuhay niya ngayon ay si Kristo at hindi ang kanyang sarili. Nangangahulugan na ang nasusunod sa kanyang buhay, hindi siya, Tama kundi yun. si Kristo. Si Kristo na siya Kaya lang nga- Panginoon ng kanyang buhay. Kaya Lordship of Christ. Lordship eh. of Christ. Ito ang wika ng ating Panginoong Hesus. Sa Mateo 16:24 ay may napakagandang ipinahayag ng ating Panginoon. Tingnan ninyo ha. Ito yung kahulugan ng sinabi ni Apostol Pablo. Matthew chapter 16 verse 24, ang sabi po ay ganito. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang cross at sumunod sa akin. Pastor, napakahirap niyan. Napakahirap. Napakahirap yan. Oo. Pero, Mhm. sa ganang akin, hindi ko yung magagawa. Mhm.
Pero kung ang Lord ko ay si Kristo, Magagawa. magagawa ko yun. Oo. Saka makita natin, kapag ang Lord mo si Kristo, Oo. kaya mong tanggihan pala Ang- yung mga bagay na nagiging hadlang Mm. para makasunod ka sa Panginoon. Mm. Sapagkat maraming hadlang sa buhay, bakit sa ating pananawagan sa pangangaral? Sapagkat isa sa pinagkatiwala sa atin, yung Ebanghelyo. Katotohanan. Katotohanan. Oo. Ay isa sa mga dahilan kung bakit hindi nila kayang sumunod sa Panginoon. Sapagkat merong humahadlang sa kanilang buhay. Hindi nila maiwan yung ganitong bagay, hindi nila ito maiwan at hindi nila maibigay sa Panginoon sapagkat mas mahal nila yung bagay na ito kaysa Panginoon nagbigay sa kanila ng buhay. Kaya Pastor, mahirap maglingkod sa dalawang Diyos. Mahirap. Napakahirap. Either papuutan mo yung isa, Mhm. iwanan mo yung isa. Ayan. Ay kung ang iwanan mo ay yung Panginoong Hesus, ayaw ng Panginoong Hesus na meron Correct. siyang, di ba? Na Hindi meron po. siyang kasama, Oo. kakumpetensya. Kaya nga sabi ng Oo. Panginoon huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Tama yan, Pastor. Oo. O kung meron tayong kakumpetensya, Pastor, Mhm. either malilito yung pag-iisip mo, Mhm. Or may kakampihan ka. o may kakampihan ka, Mhm. o kaya ang sarili mo, Mhm. hindi na yung natural na si Kristo ang nabubuhay sa'yo. Correct. Ikaw na yung nabubuhay kasi Ay. yung choice mo Ang nasusunod. nasusunod mo. Oo. Oo. Kaya ngayong salita, Pastor, na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko, it talks about loyalty. Loyalty. At yung loyalty, ang Tagalog noon, katapatan. Katapatan. Ang honesty, Katapatan. ang katapatan din. Ang faithfully, Katapatan pa rin. aba, kahit balibaligtarin mo, Lahat katapat. yun Yung salitang tapat, Oo. tatlong English na magkakaiba, pero isa lang ang Tagalog, tapat. Oo. Pag binaligtad mo, tapat eh. Ngayon, Pastor, ang aking napagbulay-bulayan, Opo. kung ikaw ay dati madamot, Mhm. eh hindi ka na madamot. Magandang punto yan, ha? Di ba? Dati madamot, ngayon generous na. Generous ka ngayon. Kung magtataka, aba, ito dati pag nagbibigay, asama, parang nakasimangot pa, asin na lang, ipinandadamot pa, tamaraga mga sinasabi. Di ba? Ay, pero nung nakilala ang Panginoon, naging Panginoon ng kanyang buhay, Buhay, oh. aba, 1 kilong asin ang binigay. 1 kilo. May kasama pang mga sinabaw siguro, kung ano man. Kasi may mangga. Naging generous siya. Oo. Sapagkat nakilala niya ang Ganun. iniisip niya, ito palang blessing na ipinagkaloob sa akin. Galing pala to sa Panginoon. Kaya yung Aha. yung binata. Ako, Yung binata, di ba? masama ang loob eh. Oo, sama. Sabi, go! Ako. Humayo ka! Kasi makasarili. Makasarili. Oo. Humayo ka! Mhm. Kung ipagbenta mo yung iyong mga ari-ari, ibigay mo sa mga Mahirap. mahirap. Ay, ang nangyayari dyan eh, umayo siya ng mapanglaw ang kanyang mukha. Kasi Malungkot eh. Hindi madrawing. hindi niya naintindihan kung sino yung nagkukuman sa kanya. Kasi unang-una, Pastor, nung lumapit siya sa Panginoon, Oo. ang dala niya selfishness. Selfishness. Dapat sana, nung nakarating siya sa Panginoon, nabago ang kanyang buhay. Oo, tama yan. Ang gusto lamang niya pala, magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat ayaw niyang mawala yung kanyang kadaming kayamanan. Ngayon, ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, Mateo 19 po yun, kung inyong gusto 19. mabasa, 17 hanggang 21. Ngayon ay ang sabi ng Panginoong Hesus, kung ibig mong pumasok sa buhay, sundin mo ang mga utos. May sabi niya, nasunod na niya. O sabi niya, Panginoon, mula bata pa ako, sinunod ko na yan eh. Grabe, no? Aba, kasi sa tanong niya, Oo. alin-alin? Alin-alin. Alam niyo, binanggit ng Panginoong Hesus, yung kautusan na nasa 10 utos patungkol sa kapwa. Kapwa. Yes, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, igalang mo ang iyong, etc. Ibigin mo ang iyong kapwa. Kulang siya doon. Oo. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Hesus, kung ibig mo magkaroon ng kayamanan sa langit, umuwi ka, binta mo, ipamahagi mo sa duka, bumalik at sumunod ka sa akin. Umuwi nga naman. Malungkot nga lang. Malungkot lang. Masama ang loob eh. Ayaw nang bumalik sapagkat marami siyang kayamanan. Magkaiba sila pareho sila ng encounter ni Sakeo. Tama, si Sakeo. Oo. Magkaiba sila ng response, Oo, Pastor. tama. Yung response ni Sakeo, nung makilala niya ang pagkapanginoon ng Panginoong Hesus, Ay, siya na mismo nagsabi. Na-turn over lahat. Oh yes, biglang nabago. Oh, 360. Oh, a change will happen quickly. Oo. Napakabilis. Magkaiba sila. Mm. Yung binata, umuwi, malungkot. Oo. Hindi madrawing ang mukha, hindi na bumalik. Pero itong si Sakeo, hindi pa sinabihan ng Panginoong Hesus na, uy, yung iyong mga dinaya, ibalik mo na. Kasi nakita mo na ako eh, nag-encounter na tayo. Hindi niya sinabi na, uy, bahagi mo yung kayamanan mo. Hindi na. Hindi. Siya na mismo Siya nagsabi mismo. nung ma-encounter niya ang Panginoong Hesus. Kasi, pagkatapos ng pastor, Mhm. naging lifestyle niya yon. Ayun. Pag sinabing lifestyle, isang beses lang ba yon sa buhay niya? Ay, lagi-lagi na yun. Ayun. Yun ay naging routine Estilo eh. ng kanyang Estilo buhay. eh, ng buhay Oo. niya eh. Oo. Ibig sabihin ay nagiging
sa daily lives niya, yun na yung kanyang gawain. Oo. Kaya nga, lifestyle, ginagawa niya na yun palagi mula nung na-encounter ang Panginoon. Bakit? Sapagkat nakilala niya ang ating Panginoon, Pastor. Oo. Kaya paano masabi ng isang tao na malapit siya sa Diyos kung siya'y walang response? Merong tayong binabanggit dyan, Pastor. May mga response sa Hebreo 12, ang talatay 2. Aba, maganda Tingnan yan. natin dyan. Ano ang sinasabi riyan? Hebreo. Yan. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang cross. Hindi nalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Pastor, masasabi mo pala na malapit ka sa Diyos. Kapag ikay gumagawa sa gawain ng Panginoon at ikaw ay hindi mo ikinahihiya. Ramdam mo Oo. ang presensya ng Panginoon. Ramdam mo ang presensya ng Panginoon. At sabi dito, ang isang taong katiwala ay mayroong pagtitiis. May pagtitiis. At ang focus niya Oo. ay ang Panginoon. Ang Panginoon. Hindi ang focus niya yung kayamanan. Hindi kayamanan. Sapagkat alam niya at naunawaan niya na yung kayamanan ay kanyang maiiwan anytime sa kanyang buhay. Pero yung mga namatay kay Kristo, napakaganda eh. Yung Filipos 1:21, ang sabi ni Apostol Pablo ang mabuhay ay kay Kristo. Ang mamatay Pakinabang. ay pakinabang. Ang ganda. Di ba? Oo. Yung pa lang na ang isang taong katiwala na namatay sa ating Panginoon, pakinabang. Pakinabang. Pero yung namatay na hindi nagtapat, walang pakinabang. Sir? At nakita ko rin dito, Pastor, Apo. ang sabi dito, look unto Jesus. Ayan. Pagmasdan natin si Jesus. Yun. Siya kasi yung example. Kaya idinidiin dito. Yung unang talatang binasa natin kanina. Idinidiin dito yung Panginoon Panginoon. ni Jesucristo. Kasi Correct. kapag hindi mo siya tiningnan at tiningnan mo yung anumang bagay, ang kapatid mo, tiningnan mo, ang mga tao sa church, tiningnan mo, ang mga kamalian, tiningnan mo, Opo. ang lahat ng mga marites, tiningnan mo, mabibigo ka. Tsaka sasabihin mo ay, Oo. hindi nga siya nagbigay, ako din. Oo. Hindi nga siya nagbabalik ng katapatan, ako din. Oo nga. Ang mali dyan, tinatawag nating sinusundan mo at ginagaya mo yung mali. Dapat ang ginagaya mo yung tama. Sapagkat ang sabi ng Job 34:4, ating piliin sa ganang atin kung ano ang matuwid, ating piliin kung alin ang mabuti. Maganda pala. Tama. Kapag may nakita kang kamalian sa iglesia, huwag mong susundan. Huwag mong gayahin. Kundi, doon ka gumaya sa matuwid. Sapagkat kapag ginaya mo yung masama, at hindi nagiging tapat, dadami kayo. Yeah, Pastor. Opo. Isa sa naging paraan para masabi natin na malapit ka sa Diyos, yung imitation na binabanggit mo. Pag sinabing imitation ay, imitate mo, ginagaya mo si Kristo. Kaya nga sinusundan. Panginoon ng iyong buhay. Napansin ko pa ganda ng iyong punto, Pastor. Be an imitators of Christ. Yeah. Pag sinabing imitators of Christ, alam niyo yung salitang Kristiyano. Nung ang mga alagad ay nangaral sa Antioquia, they were first called Christians. At ang tumawag sa kanila, Pastor, hindi mga Kristiyano, hindi mananampalataya, kundi yung mga taong nakasaksi ng buhay ng Panginoong Hesus at sinusundan nila. Kaya ang tawag sa kanila sa Greek ay Kristiyanos, nang ibig sabihin ay tagasunod ni Kristo. Sapagkat yung salitang Christian, galing sa root word na Christ, na yung binanggit mo nung nakaraan Christian. Christian. Oo nga. Hindi tiyan. Kasi tiyan ang iniisip Yung makalaman, ng makalupa. Pero kapag ikay tagasunod ni Kristo, Christian, galing sa root word na Christ, nang ibig sabihin ay you are rooted with Christ, you are an imitators of Christ, and you are a followers of Christ. Actually, Pastor, pag ikay tumitingin kay Kristo, the more na siya tinitingnan mo, nakikita mo yung mga kahinaan mo. Nakikita mo yung mga kamalian mo. Correct. Di ba? Oo. Tama. Kasi, ganun pala yung Kristo sa buhay ko. Ayan. Yung pala ang Lord ko. Ayan. Isa pa, Pastor, yung sige Filipos 4:4. maganda na binabanggit doon. Sige nga, ilagay natin Laging sa screen. kay Pablo tayo kasi si Pablo nakaranas ng mga lahat ng mga kahirapan. Halos, Oo, pero nakita natin yung kanyang katapatan sa kabila nito nung makilala niya si Kristo. Nasabi ni Apostol Pablo, magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Pastor, napakaganda. Maliwanag yung talata, maliwanag yung laging binabanggit. Rejoice in the Lord always. Ang katangian na masasabi mong malapit ka sa Diyos
may kagalakan. May kagalakan. Amen. Sapagkat ang sabi ng Biblia ay, happy is the people whose God is the Lord. Yeah. Ano man ang problema, Pastor, na dumating sa atin. Amen. Ano man mga pagsubok ang dumating sa atin. Ano man mga hindi man kalugihan. Ano man yung kakulangan na pumunta sa atin. Still, may kagalakan tayo May sa puso. kagalakan. At ang sasabihin sa iyo ng kapitbahay, abay, sino ba ang Kristo nito? Sino ba ang Diyos nito? Sino ba itong pinaglilingkuran nito? Bakit ay sa kabila ng problema dinanas, masaya pa rin? Masaya pa rin. Oh. Pinag-uusapan na ng kapitbahay, masaya ka pa rin eh. Inisip nila, siguro may ano ito eh. Sapagkat imbis na ang isang taong may problema ay nagmumukmok, masama ang kanyang mukha, hindi sa itsura, kundi dahil sa kanyang pinagdadaanan. Pero nakita natin na siya po'y hindi hopeless, kundi talagang buhay na pag-asa ang nasa kanya. Kumbaga, nagre-reflect sa kanya yung katuwaan kung anong meron kay Kristo. Correct. Kasi malapit siya. Dahil alam niya yung pagtatagumpay, hindi sa kanino man masusumpungan, kundi doon kay Kristo na sa kanya'y nagmahal. In other words, ang pagiging pagkapanginoon ni Kristo sa buhay natin is all about yung salitang intimacy. Wow. Malalim na ugnayan. Malalim na ugnayan. Hindi lang basta, may ugnayan kami. Hindi basta, hindi basta kilala ko si Kristo. Walang intimate relationship yun. Sino yung Kristong kilala mo? Sabungan? Baka yung si Tijis. Di ba? Pero yung Kristo na tumubos sa iyo, at pagkatapos ay nagkaroon ka ng malalim na ugnayan sa Kanya, no, mga minamahal, abay talagang makakita mo na sa Kanyang pagkapanginoon, hindi dahil ikaw ay takot sa Kanya, kundi doon sa pastor na kinikilalan, pagiging kapartner. Doon niya nakalagay yun doon di ba? Doon niya sa Roma 8:35 to 39, sabi doon, walang sino mang makapaghihiwalay. Ay kahit kamatayan kahit ano man. O kahit problema, mga pag-uusig, kahit itak o ano man, walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ni Kristo sa atin. Intimacy. 8:30. Yun na nga, 8:35 hanggang 39 ng Roma. Wala makapaghihiwalay. Kung ikaw ay nakakonect. Pero kung hiwalay ka na, kay Kristo, pagkatapos ay sabihin, wala makapaghiwalay, hiwalay na nga eh. Di ba? Pagkahiwalay, ang gagawin, pastor, i-connect. Paghiwalay. Parang, pag wala kang internet connection, magpa-connect ka. Magbayad ka. Sa atin, hindi tayo nagbabayad. Meron tayong tugon. Doon sa nagbayad. Dahil ang nagbayad sa atin, si Kristo. Kristo mismo. Yung Panginoon natin. Ano ang tugon natin doon sa kanyang sakripisyo? Di ba, Pastor? Oo. So, yayamang tayo ka-partner, Pastor. Gaya ng binanggit natin kanina. Bilang Panginoon, ay hindi isipin natin na takot ang ating idinarama, kundi yung pagiging kapartner natin sa Kanya. Bilang kapartner, Pastor, ano ang magiging tinatawag nating gagawin? Tayo ba, pagka-partner ba, at tayo din ang may-ari? O mayroon tayong sinatawag na submission, pag-surrender? Kung si Kristo ang ating kapartner, tingnan natin sa banal na kasulatan na, mayroong binabanggit dito. Doon sa Efeso 3:16 to 17. Tingnan natin Efeso, Kapitulo 3, versikulo 16 at 17. Efeso. Upang sa inyo'y ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa pagkataong loob. 17. Upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya, kung paanong kayo nag-uugat at tumitibay sa pag-ibig. Maliwanag yan, Pastor, na wala tayong magagawa kung walang kapangyarihan ng banal na espiritu at yung Panginoon ng ating Panginoong Jesucristo. At mahalaga, Pastor, yung nakita natin doon sa talata. Yung paninirahan ni Kristo sa puso natin. Sa pamamagitan ng pananampalataya. At alam nyo, kapag nanirahan si Kristo sa ating puso, ang nananagana, pag-ibig. Tama yan. Pag-ibig Bakit? Sapagkat sa unang Juan 4:8, ang pinagmulan ng pag-ibig, ang Panginoon. Sapagkat ang sabi ron ay, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ibinabanggit dito, kapag ka nag-uugat at tumitibay yung pag-ibig natin, nangangahulugan na si Kristo sa ating puso'y naninirahan, Pastor. Kaya, sa makatuwid bagay, ang partner, kailangan niyang isubmit
Ayan. ang kanyang sarili doon sa owner. Ayun. Kasi wala siyang magagawa. Wala. Wala, Pastor. Wala. Kasi ang nagpapalakas o ang sabi dito, kung paano kayo nag-uugat at tumitibig sa pag-ibig, ay walang iba kundi yung pagtira ng ating Panginoon sa Kristo sa ating puso. Ayun. At alam nyo, may ebidensya yan eh. Ang ebidensya nun, mabubuting gawa. Tama. Dahil hindi naman nagtuturo ang Panginoong Yesus na masamang gawa nung nasa puso na natin siya. Tama yan. Oo. Lahat ng ating ginagawa ay sang-ayon sa gawa ng ating Panginoong Hesus. Ayun. Ngayon, doon sa 10:31, ano man ang ating ginagawa, ay gagawin natin saan? Ikalulahati ng ating mga sarili? Ng ating kapartner. Kapartner, hindi sa ating sarili. Ang ating Diyos. Ang ilan ay ang iniisip sariling kaligayahan eh. Kaya yung kanta ni iba yung kung liligaya ka sa feeling ng iba. Bilda Papin yata yung kung sino ba yung kumanta. Ay ibig sabihin ay ang pagkapanginoon ng ating Panginoon sa ating buhay ay ibinibigay natin dahil kilala natin siya. Ibinibigay natin ang kaluwalhatian at kapurihan sa Kanya sa anumang ating ginagawa. Kaya nga, Pastor, doon sa talata ng 10:31 ng unang Korinto, ang sabi doon, iniinom, ano man ang kinakain, aba ay pagiging katiwala din yan, Pastor eh. Opo. Ang lagi mong iisipin, yung ikalawalhati, yung owner. Ay kapag ka uminom ba ng agwa de pataranta, naluluwalhati ba ang Panginoon? Ay wala, sinisira mong katawan mo eh. Ayun, hindi. Kapag kumain ng mga tinatawag nating hindi naman nararapat sa katawan, naluluwalhati ba ang hindi Panginoon? Rin eh. Hindi rin. Kasi ang ating katawan ay templo ng Diyos. Ay gumagawa ng mga kababalaghan o di kaya ng kasamaan, naluluwalhati ba ang Panginoon? Ay lalong hindi. Ayun. Oo. Kaya laging i-examine, it is all for the glory of God. Isa pa ganito, Pastor ha? Ito, ang oras ay tumutulin. Tumutulin. Meron tayong business. Kapartner ko ang Panginoon. Yes. Business Ngayon, dala ko ang pangalan ng owner. Yan. Pero kung ang ginagawa ng taga-katiwala ay puro kapalpakan, ang makakaladkad na pangalan niya na yung owner. Sa owner. O sa owner. Oh. Kaya hindi pwede na mangyayari yon na ang manager, ang tagapangasiwa, ay siya yung balasubas. Balasubas. Kasi ang iyong ginagawa ay sabi doon, ang sabi nga doon sa wag mong babanggitin ang pangalan sa walang kabuluhan. Yes. Di ba? Exodo 27. Ay yung bagay na iyong dala ang pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil tayo ambassadors of Christ. Tapos ang ginagawa mo, sigarilyo, nag-inom, kung ano-ano. Pagkatapos pakilala ng Panginoon. Tapos nakalagay dito sa ating pakilala, Kristiyano. Ay, napakahirap na yan. Pwede ka nakalagay pa minsan dito, ay be a sermon, abi the sermon. Pagkatapos ang dala-dala ay, naalala ko tuloy, napanood ako sa Facebook, nagla-live, kumakain ng mamoy, oing-oing, lechon pa, at nagbo-vlog. Abi nakita ko dito, God's love in you. Sabi ko, parang t-shirt natin yun. Itinanong namin. Tinanong namin, brother, ikaw ba ay kamembro natin sa church? Hindi ho, kapatid ko lang, ibinigay sa akin yung t-shirt. Kaya tandaan natin, yung business na kasama natin, ang Panginoon, pag-ingatan mo. Kasi nilalapastangan natin. Correct. Ang pangalan ng Jesucristo bilang Lord. Tsaka dapat tapat ka. Dapat mahalaga tapat yun. Dahil yung binasa natin sa ating deep talks, ay matagpuan ng isang katiwalang nagtatapat, Pastor. At ang tanong ko po sa inyo, Pastor, yung bang pag ikay ka-partner ng Panginoon, sa tinatawag natin lahat ng aspeto ng buhay, paano naging buhay yung relasyon natin sa Panginoon kapag kapartner natin ating basahin ang Filipos 2:13. Doon natin mabasa. Sige nga, Filipos 2:13. Ang oras natin ay napakabilis. Masarap pag-aral. Kaya ang oras ay masarap din ang pagtakbo. Sabi riyan, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Ayan. Kapag ang Diyos ang gumagawa sa ating mga kapatid, yung binanggit mo na kanina, maganda yung bunga. At pagkatapos nun, ay meron kang, nagre-reflect yun sa iyo. Yun yung buhay na relasyon. Ayun. Sapagkat ang Diyos pala'y gumagawa sa atin, dahil ang kanyang kalooban ay mabuti, pero ang kalooban natin masama. Hindi siya good response. Kasi kung makikita mo sa masama at kulok, hindi tayo maganda relasyon. Tsaka hindi mabuting katiwala. Hindi mabuting katiwala. Kaya dapat, dahil naranasan natin ang kabutihan ng Panginoon, ang oras natin mabilis lang, naranasan natin ang pagkapanginoon ni Kristo, na siyang kapartner natin sa ating buhay araw-araw, marapat lamang na atin lagi siyang kilalanin,
marapat lamang na tayo'y laging tapat at siya'y maluwalhati. At higit sa lahat, magkaroon tayo ng pag-iisip na tulad ng kay Kristo na isang mabuting halimbawa ng tinatawag nating pagiging masunurin, pagpapakumbaba, at higit sa lahat, mga minamahal, ng pagiging tapat, Pastor. Nakatiwala. Nakatiwala. So, Pastor, dahil lang sa wala tayong oras, ay nice. Sige nga, nais ko lang ituloy mo banggitin yung panghuli mo. Nais ko lang banggitin ito, mga kapatid. Lagi nating tandaan, ito'y lagi nating inuulit-ulit, ng Espiritu ng Langit ay pagbibigay. Katulad ni Kristo. Yan. Hindi siya mapakali. O kumbagay, hindi siya mapalagay. Na hindi siya magbibigay. Ultimong kanyang buhay ay kanyang ibinigay. Subalit, ang espiritu ni Satanas ay ang pagiging makasarili. Pakiulit nga niyan. Ang espiritu ni Satanas, yung una, ang espiritu ni Kristo ay espiritu ng mapagbigay. Ang espiritu ni Satanas, kasalungat naman. Kasalungat. Ay ano yung kasalungat na yun? Ay makasarili. Makasarili. Kaya sabi niya, ay ako, akin. Kaya, walang siya puro akin. Puro akin. Kaya ang espiritu ng langit ang siyang papatay sa pagiging makasarili. Ayun. Ang espiritu ng langit ay ang espiritu ng pagiging mapagbigay ng magandang halimbawa, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus Kristo. At doon, nagre-reflect, Pastor, kung gusto nating maging ganyan, maging katulad doon, Diyos muna. Ayun. Kaya laging una ang Diyos. Ano man ang inyong nakamtan, ano man ang inyong desisyon at gagawin, para may pagtatagumpay, laging Diyos muna, Pastor. Wala na tayong oras, mga minamahal, no? Napaka-iksi ng panahon, subalit napakasarap ng ating talakayan dahil nagdadala ito papalapit sa ating mahal na Panginoon. I hope na kayo ay nakinabang, no? At sa dami pang mga darating na mga series namin ni Pastor Romel, ay lalong inyong maunawaan at lalo inyong magkaroon kayo ng excitement sa inyong mga puso na ano pang inyong matututunan upang lalo kayong magiging tapat na katiwala ng Panginoon. Sa ating pagtatapos, sa hilingan natin ng Pastor Romel sa atin pong closing prayer. Tayo manalangin. Makapangyarihan naming Ama, maraming salamat po na napakaganda ng iyong pangako. Yes, Lord. At salamat, Panginoon, na aming napag-aralan ang iyong kababaang loob na ikaw ay naging masunurin hanggang sa kamatayan na ipinagkaloob mo ang lahat alang-alang sa iyong mga katiwala. Kaya, O Diyos, ang aming dalangin, mangyari nawa na mag-reflect ang karakter ng aming Diyos sa aming mga sarili. Tulungan mo po kami sapagkat hindi namin ito kaya. Yes, Lord. Salamat po sa iyo. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat, Pastor. At sa lahat po ng aming mga taga-subaybay, maraming salamat sa inyong laging pagsubaybay sa ating programa at sa inyong panunood. I hope and pray na nakinabang kayo at naging pagpapala ang aming paglilingkod sa hapon na ito. Sa pangalan ng ating programang Diyos Muna, kasama natin ang ating technician, Brother Ralph Abihay, and of course, ang aking kapartner, Pastor Romel Bautista. Maraming salamat, Pastor. At ito naman yung lingkod, Pastor Joel Arsenal, ang nagsasabi, kapag ikaw ay nagdidesisyon at nagpapasya, laging tatandaan, Diyos Muna. God bless.